niyo na mga guys. Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sirain. Comentarista. Nakikita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Tayo? Hindi ganon. Huwag ganon. Anong klaseng pag-iisip yan? Porke malaki ang utang na loob nyo sa China, ang gagawin nyo, ipamimigay nyo na lang yung West Philippine Sea? Bakit hindi kayo ang magbayad? Bayaran nyo. Malaki pala utang na loob nyo sa China. Babayaran nyo. Bakit nyo pinapambayad ang West Philippine Sea? Bakit nyo pinambabayad yung mga isda natin na dapat ay para sa atin? Bakit nyo pinambabayad? Diba? So yun yung mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo na etong mga tao na ito ay wag na natin pabayaan na makapasok pa sa eleksyon kasi talagang kawawa ang taong bayan, no? Yan. Dali, tingnan ko kung nandito yung sana na-screenshot ko. Ay, hindi ko pala na-screenshots, no? So, mga kaibigan, meron kasi ako yung data yung tungkol dun sa mga yaman, no? Yung mga yaman na nakukuha dyan sa West Philippine Sea. May 11 billion. Mamaya na lang, no? Nakalimutan ko yung exact na exact na data, no? Baka magkamali ako. Sinasabi doon kung ilan yung makukuha, mga kaibigan, ng mga oil dyan sa West Philippine Sea. Yung pwede nating pakinabangan, no? So 11 cubic feet of barrels of oil. Mamaya na mga kaibigan, hindi ako sure, no? Nakalimutan ko, no? Si Sara ay incompetent. Di niya kayang magpresidente. Si Digonio ulit ang magpapatakbo ng Pilipinas pag nanalo si Sara. Correct ka dyan. Delna Urmatam Villar. Tama po kayo dyan. Kapag napalitan, no, just in case napalitan si PBBM at si Sara ang inilagay, ang magpapatakbo lang yan, no? Si Duterte. Kasi wala namang alam yan si Sara, wala namang kaalam-alam yan eh. Kahit nga debate, di ba? Kahit debate, hindi siya marunong. Kita mo, tinatanong siya sa HOR, tinatanong siya sa Senate. Sinong pinapasagot niya? Yung kanyang USEC. At anong sabi nung yung isang veteran na journalist? Sabi nung isang journalist na veteran, nakalimutan ko yung pangalan, mga kaibigan eh. Si Sara daw, hindi daw yan sanay na napapahiya. Kasi sa Davao daw, mga kaibigan, kapag merong yung mga press conference, may mga magtatanong, no? Tapos kapag medyo ang tanong ay medyo parang kakaiba, no? Hindi daw yan sinasagot ni Sara. May tagasagot daw talaga si Sara. Yung kanyang mga assistant, no? Yung kanyang spokesperson. Hindi daw talaga yan sumasagot kasi hindi daw yan sanay na napapahiya. Kaya kita mo, nung napahiya siya sa House of the Representative, come to the rescue ang tatay. At ano sabi ng tatay niya? Ay, yan si Inday. Hindi naman kasi sanay na di ba? So totoo. Tama talaga na si Inday Sara, hindi siya sanay na siya ay napapahiya. Hindi siya sanay na siya ay kini-question kasi sanay siya na sa Davao ang turing sa kanila ay maharlika. Queen and King. Hindi kagaya kay PBBM. Si PBBM sanay na mapahiya. Harap-harapan, di ba? Pinapahiya yan na Karen Davila, pinapahiya yan na Jessica Soho, habang
habang ini-interview siya, di ba, harap-harapan yung pamamahiya sa kanya. And even nung panahon ng 2016, yung debate, di ba, pinahiya siya ng husto ni na Alan Cayetano. Pero kita niyo naman, ang galing ni PBBM, ha? Gusto ko nga i-replay yun, mga kaibigan, kasi ang galing ni PBBM. Lahat ng mga pamamahiya na ginawa sa kanya, nag-boomerang kay Cayetano, kay Alan Peter Cayetano. Yun bang gusto niyang pahiyain si PBBM, gumamit pa siya ng verses. Bandang huli, siya yung napahiya. Di ba? So, ganun ang presidente natin, mga kaibigan. Alam niya, marunong siya. Yung bang kino-corner mo na siya, pero ibabalik niya sa'yo. At talagang makikita mo, masasaktan ka ng husto. Ganon kagaling ang Pangulo natin. Pero si Inday Sara Duterte, wala. Hindi siya marunong magsalita, hindi siya marunong makipagdebate, hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit never siyang sumali kahit sa iisang debate. Diba? Diba abogada siya? Tanong ko lang, nakapasa ba siya sa bar exam? Opo, abogada daw yan. Nakapasa daw po yan sa bar exam. Pero hindi naman siya masyadong nag-practice, no? Pagkakaalam ko, hindi siya masyadong nakapag-practice ng law kasi mag-a-apply pa sana siya noon. Ang pagkakaalam ko sa kwento niya, mag-a-apply sana siya noon sa PAW, no? Kaso parang tinawag ka agad siya na mag mayor or vice mayor, something like that, no? So hindi talaga siya nakapag-practice ng abogasya, no? So parang hindi siya talaga marunong makipagdebate. Carlo, malawak ang pag-iisip ni PBBM. Hindi yan pumapatol sa mga makikitid ang utak. Correct. Tama po kayo dyan, no? Malawak talaga ang pag-iisip ni PBBM. At alam ni PBBM na yung mga issue na yan, hindi na niya kailangang sagutin eh. Kasi itong mga basher na to, itong mga DD sheets na yan, kahit sumagot si PBBM, di naman sila maniniwala, di ba? Katulad na lang ng sinasabi ni Harry Roque, dapat daw magpa-drug test si PBBM. Hello, nakalimutan ba ni Harry Roque na 2 beses na si PBBM nagpa-drug test? Di ba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, nagpa-drug test na noon si PBBM, hindi sila naniwala sa resulta. So, just in case ngayon, magpa-drug test si PBBM, hindi pa rin nila paniniwalaan. Kahit na maka-100 beses pa magpa-drug test si PBBM, hindi nila paniniwalaan. Kasi, ang gusto nilang paniwalaan ay yung paninirang puri nila kay PBBM. Kaya tama lang na talagang wag na talagang pansinin ni PBBM itong mga tao na yan na nagkakalat ng mga chismis, no? Huwag na niyang pansinin yung mga paninirang puri. Pero, mga kaibigan, talagang nakakahanga ang ating Pangulo. Kasi kahit na yung mga tao na talagang nag-down sa kanya, yung mga tao na talagang umalipusta sa kanya, pag lumalapit sa kanya, welcome na welcome. Diba? Kita niyo nga, Alan Peter Cayetano. Lumalapit na kay PBBM. Diba? Nakikipag-close. Tapos may mga pa-picture-picture pa. Diba? Pero open si PBBM. Hindi siya nagtatanim ng galit. Yun ang Pangulo. Hindi kaya ni Sara Duterte yan. Kasi si Sara Duterte, kapag galit siya, galit talaga siya. Parang bata. Mas daig pa nga niyang bata eh. At least ang bata, pag lumipas ang mga ilang oras, nakakalimutan na ng bata yun. Pero si Sara Duterte, tinatanim sa puso niya. Tinatanim. Kita mo nga, Speaker Martin Romualdez, nagkasalubong sila, hindi niya pinansin si Speaker. Anong sabi ni Sara? Hindi daw niya nakita. Hindi niya nakita. Ang laki-laking tao ni Speaker, tapos chubby, hindi niya nakita. Samantalang si Speaker nakatingin sa kanya. At halatang halata mo na talagang gustong batiin si Sara. Pero si Sara, dire-diretso, hindi talaga siya lumingon at hindi talaga niya binati si Speaker Martin. So, yan ba? Magpe-presidente?
Hello, tantanan nyo nga kami mga DD shits, no? Tantanan nyo kami sa sinasabi nyo na gusto nyo magpresidente dahil sa ugali pa lang, malayong malayo. Hindi pwedeng maging presidente ang isang spoiled brat, ang isang immature na kandidato. No? Hindi po pwede. Sa DepEd nga lang, di ba? Imbis na tanongin siya, tinatanong siya ng maayos, sinasagot niya ng pabalang. Pagkatapos, lahat pa tayo naging kalaban ng bayan. Kasi lahat tayo, mga Pilipino, nagtatanong tungkol sa kanyang confidential funds. O, nagising na lang tayo, kalaban na tayo lahat ng bayan. Ang pinakaayaw ko no, sa drug war ni RRD, walang justice, hindi patas. Bakit? Yung mga malalaking drug lord, sabi ko, paulit-ulit tayo, alam mo naman siguro yan, BIM mo eh. Michael Yang, Peter Lim. Sandali, ano ko yung mga picture nila, sandali ilagay ko dito yung mga malalaking drug lord, yung mga talagang nagdadala ng kontrabando dito. Hindi pinakulong, hindi pinapatay, hindi pinakulong ni RRD kasi mga kasamahan niya, mga barkada niya. Sino ang pinapatay? Sino ang mga pinakulong? Mga simple, mga small time na mga mahihirap na mga Pilipino na small time user and small time na drug user. Gusto niyo ba yan ganyan? Pagkatapos yung mga drug lords talaga nakakawala. Kapag ganyan ang nangyari, hindi talaga matutuldukan. Walang tuldok, hindi matutuldukan ang drug sa Pilipinas. Kasi pinatay mo lang yung mga user, pinatay mo lang yung mga mahihirap na drug pusher, na mga small time. Pinatay mo lang yun, pero yung mga roots, yung ugat mismo, sinasalba mo. Yung ugat mismo, ayaw mong kanain. Kasi nga, sila ay mga kakampi mo, kaya hindi mo sila kinakana. Hindi mo sila tinatalo kasi kakampi mo. Ganun ba ang gusto mo? BIM mo? Well, maraming Pilipino ayaw sa ganun. Sa ganung pamamaraan ni RRD. Huh? Dali, pakita ko yung picture yung mga kakampi niya na mga drug lords Yan, Yung isa, sino yung isa? Mga kaibigan, nahulihan warehouse owner, 6.4 shabu shipment. Nahuli yan mga kaibigan Pero mga kaibigan, anong nangyari? Anong nangyari dyan? Dali, palakihin ko lang yung hindi ko kita saglit Okay. Anong nangyari dyan kay Richard Chen? Si Richard Chen ay nasa Malacanang. Nasa Malacanang may-ari ng warehouse sa Valenzuela kung saan nakuha ang 6.4 billion na shabu. Nasa Malacanang. Prinotektahan ni RRD. Ano pa? O, tingnan nyo. Davao Group. Paulo Duterte yan. Michael Yang. Michael Yang. Alam nyo yan, Ito pa, Peter Lim. Sino pa? Richard Tan. Sino pa? Kenneth Dong. Mga kaibigan, yan ang mga malalaki na mga drug lords. Pero, hindi niya kinana, hindi niya tinigok, hindi niya rin pinakulong. So, BIM mo, yung sinasabi mo na pagbabago sa Pilipinas, walang katotohanan yan. Dahil, ang tinigok lang ni RRD ay ang mga mahihirap, mga simple, mga small-time user at small-time pusher. Pero yung mga drug lords, hindi niya kayang galawin dahil mga kumpare niya. Tell me who your friends are and I will tell you who you are.
drug lords ang mga kakampi mo? Drug lord ka rin. Di ba? Yun lang yun eh. Di ba? So mga kaibigan, papaalam na tayo ulit, no? Kanina pa ako nagpaalam, pero dahil dito sa sinabi ni Bimmo, so naudlot yung pagpapaalam ko. So nabanggit ko na yung mga pangalan ninyo, no? Titingnan ko yung mga hindi ko pa nabanggit. Aaron Abiel, salamat po. Margie Espino, salamat po sa panunood. Peter Parker, salamat po sa panunood. Eric Ronquillo, salamat po sa panunood, no? Hanggang sa muli po, hanggang mamaya po, nood po muli kayo at meron po ulit tayong live, no? Maraming po salamat. Pati kay Marcelina Lagutan de Guzman, salamat po, no? Ito po muli si Admin Rich nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye! Suportahan po natin palagi ang ating Pangulo Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Bye! Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.